2:00 ata yan ng madaling araw na alimpungatan niya ako tapos nakita ko nga yung dalawang anak ko na naglalaro. Tataka nga ako bakit medyo tahimik sila kahit naglalaro sila. Yung pala, kailaman nila yung pampaint ng Ate Yumi nila. Yung istante is punong-puno nga ng pintura. Ano nga yung mga damit nila, tingnan nyo yung damit ng Kuya Calvin ko. O, kitang-kita yung pintura. Nga rin yung damit ng bunsuan ko ay napakarami ding pintura. Kahit nga pagising ko, meron nga rin ako sa mga kamay. Hindi ko nga rin malaman kung anong paglalaro ang ginagawa ng dalawang yan. Siyempre, for the puyat na naman yung dalawang yan. Anong oras na nga, hindi pa rin sila natutulog. Tingnan nyo, tuwang-tuwa pa sila sa pinagagagawa nila. Ito nga nung umaga na nga is nagtimpla na nga ako ng kape kasi nga para magising na naman ang mami roan nyo. Lagyan ko na nga rin pala ng konting gatas para maiba naman yung lasa. Ito naman may monay dito sa bahay tapos pinalamanan ko na nga rin ng peanut butter. Sobrang init nga nung kape ko, gawa nga pala nung lagayan ko, wala akong ibang makuha na tasa. Tapos nga inutusan pala kami ni tatay na bumili na nga lang daw ng munggo para sa ulam namin pananghalian. Siyempre, for the sama na naman yung 3 kong anak, akala mo naman kung saan pupunta. Kasi alam nilang magta-tricycle is tuwang-tuwa sila at excited na excited nga silang lumabas. Para bagang kasiyahan na talaga nila ang makasakay sa tricycle. At ako na nga lang pala yung bumaba sa tricycle para ako na nga rin pala yung bumili ng mga sangkap sa pagmumunggo. At eto nga, pauwi na nga rin kami kasi mabilis din naman akong nakabili. Tingnan nyo naman yung kasiyahan ng mga anak ko habang nakasakay sa tricycle. Sobrang excited talaga sila. At eto nga, pagka-uwi nga namin is binabad ko na nga muna yung munggo ng ilang minuto sa tubig. Siyempre, hinugasan ko rin niya ng ilang ulit kasi medyo madumi yan eh. Tapos pinressure cooker ko na rin para nga mas mabilis lumambot. Konting giniling naman ay pinakuluan ko na para okay na nga pag naggisa ako. Ito nga, after ko na ma-pressure cooker yung munggo is okay na nga rin yung mga sangkap na ihanda ko na. Habang nagigisa naman ako dito, nangungulit naman yung Kuya Calvin ko. Iyak nga siya ng iyak ng mga oras na yan. Ewan ko ba sa batang yan, tuwing nagluluto ako saka siya nagmumuryot. Dahil nga sa sobrang iyak ng aking Kuya Calvin, iniwan ko na nga muna yung niluluto ko. Inop ko muna yung apoy para nga maasikaso ko muna sila ng kapatid niyang si Andre. Ito nga yung paggigisa ko, gisa na lang yung nabidyohan ko. Tapos hindi ko na nga nabidyohan yung ibang step kaya ito na lang yung luto na yung nabidyohan ko. After kong makapagluto is kumain na nga rin pala kami. Sakto naman dumating na nga rin si Daddy. May pinuntahan kasi siya kanina. Ang sarap nga ng pagkakaluto ko ngayon, char. Meron kasi siyang lahok na chicharon tapos may sotanghon pa. Kaya nga para sa akin is masarap nga yung pagkakaluto ko. Siya, kain po tayo. After ko naman ng ilang gawain, sumakit na nga rin pala ako sa taas at naligo na nga rin ako. Hindi nga, tulog na nga rin yung dalawang anak kong lalaki. Kaya ito, naisipan ko na nga rin palang magtiklop ng damit. Medyo tinatamad nga akong magtiklop ng mga oras na yan kasi nakita ko nga na sobrang dami. Yung nga yung maliliit, napakarami, medyo nakakatamad. Pero no choice tayo, kailangan pa rin natin itong tiklopin. Wala naman kasing ibang gagawa nito kundi ako nga lang. Isip ko na nga lamang na kailangan ko na ngang simulan para nga matapos ko na nga rin. Pag hindi kasi natin sinimulan yung isang bagay, hindi talaga tayong uusad or matatapos. Kaya kailangan sipagan lagi nating mga mami. Tayo at tayo rin kasi ang kikilos nito at gagawa nito kaya no choice tayo. Tapusin ko na po ito. Hanggang dito na lang po muna. Salamat sa panonood. Bye!